Mga ka-diskarte chicks, may tanong ako sa inyo. Naranasan mo na bang nagkwento sa'yo ang babae tapos dahil gusto mo siyang tulungan, binigyan mo agad ng solusyon. Sinabi mo, ganito kasi ang gawin mo. Huwag mo nang isipin. Hayaan mo na yan. Hindi naman malaking problema yan. Pero imbes na gumaan ang loob niya, parang mas lalo pa siyang nainis. Minsan ikaw pa naging kontrabida. Napaisip ka tuloy. Ano bang mali sa sinabi ko? Mga ka-diskarte chicks, ang totoo, hindi dahil mali ang solusyon mo. Ang mali, maling oras mo. Ito, ibinigay. At yan ang pag-uusapan natin ngayon dahil may isang bagay na halos lahat ng babae gustong marinig bago sila makinig sa kahit anong payo. At kapag naintindihan mo ito, mas magiging magaan ang mga pag-uusap ninyo. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa huling bahagi, ibibigay ko ang isang pinakasimpleng linya na pwede mong gamitin sa susunod na magkwento siya sa'yo. Una, magkaiba talaga mag-isip ang lalaki at babae kapag may problema. Mga ka-diskarte chicks, karamihan sa mga lalaki, kapag may problema, ang utak natin automatic na naghahanap ng solusyon. Parang computer. Ano ang problema? Ano ang pinakamabilis na paraan para maayos ito? Pero sa maraming babae, kapag stress sila, ang unang pangangailangan nila, hindi solusyon, kundi emotional connection. Gusto nila maramdaman, ay may nakakaintindi sa akin. Kaya kung diretso ka magbibigay ng payo, minsan ang naririnig niya ay hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. At diyan nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan. Pangalawa, ito ang tinatawag na psychology na validation. Mga ka-diskarte chicks, may isang termino sa psychology, ang tawag dito ay validation. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple lang, kinikilala mo ang nararamdaman niya. Hindi ito pagsang-ayon kung tama o mali siya. Hindi rin ito pagkampi sa kanya kahit mali ang ginawa niya. Ang sinasabi mo lang, naiintindihan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Malaking pagkakaiba yon dahil ang tao kapag naramdaman niyang naiintindihan siya, mas madali na siyang kalmado. At kapag kalmado na, mas madali na rin siyang makinig sa mga payo mo. Pangatlo, ang isang salitang gusto niyang marinig. Eto na mga ka-diskarte chicks ang hinihintay na marami. Ang isang salita ay naiintindihan mo kung mas natural. Gets ko. Pansinin mo, hindi ito mahabang speech. Minsan sasabihin mo lang, gets kita. O naiintindihan ko kung bakit ka nasasaktan. Sobrang simple pero malaki ang epekto. Dahil sa isang linggo, maraming tao ang nagsasabi sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Pero kakaunti lang ang talagang nakikinig. Halimbawa, sabi niya, napagod na ako sa trabaho. Parang hindi nila na-appreciate ang effort ko. Kung ikaw sasabihin mo agad, umalis ka na lang dyan. Malamang, hindi pa yan ang gusto niyang marinig. Mas maganda kung sabihin mo, gets kita. Siguro talagang nakakapagod kapag pakiramdam mo hindi napapansin ang effort mo. Pagkatapos, manahimik ka muna. Hayaan mong maglabas siya ng nararamdaman. Mapapansin mo, mas lalong magbubukas ang loob niya. At pagkatapos nun, doon ka palang magtanong. Sa tingin mo, ano ang pinaka makakatulong? So, eto naman ang mga linyang madalas nating naririnig. Mga linyang dapat iwasan. Huwag ka kasing sensitibo. Ang liit naman ang problema mo. Ako nga, mas mabigat ang pinagdadaanan. Huwag ka nang umarte. Mga ka-diskarte chicks, kahit mabuti ang intensyon mo, ang mga linyang yan parang sinasabi mong hindi valid ang nararamdaman mo. At kapag ganyan ang naramdaman ng isang tao, lalo lang siyang nagsasara ng loob. So bakit ito epektibo? Ang magandang tagapakinig, hindi dahil pinakamarami siyang alam, kundi dahil marunong siyang magparamdam na hindi ka nag-iisa. At alam mo ba, madalas
Yan ang mas naaalala ng mga tao. Hindi kung anong advice ang ibinigay mo, kundi kung paano mo sila pinaramdam habang kausap ka nila. Kaya sa susunod na magkwento sa iyo ang babae, subukan mong wag mo na magmadaling maging problem solver. Maging taong nakikinig muna dahil minsan ang pinakamalaking tulong ay ang maparamdam mong may nakakaintindi sa akin. Mga ka-discarded chicks, hindi ito nangangahulugang kahit mali na ang ginagawa ng isang tao ay sasang-ayon ka na lang. Ang validation ay hindi pagkonsinti. Pagkilala lang ito sa nararamdaman ng isang tao bago kayo maghanap ng tamang solusyon. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo nga sa ibaba. Ano ang pinakamadalas na linyang narinig mo kapag stress ka? Basahin natin ang mga sagot ninyo. So ayan mga ka-discarded chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Amboy Donata from Balel Aurora, Joseph Villamor ng Davao de Oro, Elpidio Segundo ng Naga Cebu, Cristito de la Cruz Egonia ng Negros, Nicasio Sabigan taga Rosario Cavite, Marvin Primero ng Nueva Ecija, Marlon Baya from Bacolod City, Negros Occidental, at kay Raymond J. de los Santos taga Jensan. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood. Mga ka-discarded chicks, dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-discarded chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Discarded Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarded pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.